Okay, palapakan natin po ang ating Panginoon. Praise God. So welcome po. Tayo po'y nagpapasalamat sa Diyos sapagkat every day is a brighter day. So happy anniversary, happy birthday, and happy Sunday. Palapakan natin ang Diyos. Every day happy. Amen. Kasi sabi nga ng Bible ay blessed is the man with the pure in heart. Blessed is the man who seek the Lord. So napakabuti ng Diyos. Kaya sa araw nito, kahapon ay kami po ay nasa San Juan, Batangas. First time ko magkasal ng mga diplomat ang mga naandun sa loob. Talagang, but the Lord prepared me to minister mga general, kasi yung po kinasal ko kahapon ay police lieutenant. No? May mga taga Cebu at meron pong ninong talagang grabe. Kaya sabi ko, pero purihin ang Panginoon, sila yung nagse-selfie sa akin. Bishop, selfie naman. At isa doon yung pinakamayaman tao sa Quezon. So napakabuti ng Diyos at talagang may time to minister the people. Kasi alam niyo po ba, ang bawat pagkakataon ay pagkakataon upang maibahagi natin ang salita ng Panginoon. Amen? Amen po ba? Kaya wala tayong sasayangin at napakabuti ng Diyos sapagkat some of the sponsor ay unbeliever, lumalapit sa akin, they recognize about the importance of God inside marriage na para daw sila nag-seminar. Kaya sabi ko, thank you at patuloy niyo pong seek ang kalooban ng Panginoon. Kaya napakabuti ng Diyos. Ganun pala yung kasal ng mga pulis. May mga ceremony. No? Talagang napakagandang ceremony ang pulis. Winelcome ng mga pulisya, yung asawa, nagbigay ng coat, nagbigay ng mga covenant at service sapagkat opisyalis yung kanilang boss na naroon. So ngayong umaga, nais ko pong patuloy natin sususugan yung pong ating tema ng buong taon. Ng buong January, nung pumasok po ang ating pong 2025, ang Lord, ang salita ng Diyos na nilagay sa ating puso ay you need to prepare the next generation dahil may plano ang Panginoon sa bawat henerasyon. Do you believe that God is a God of generation? Every season, there is a new generation. Kaya makikita natin ngayon, lahat ng mga new branded na mga items, may kaduksong ng new generation. Yung bagong Toyota Tamaraw, new generation, in-upgrade. Yung unang-unang sasakyan, mga cellphone, fourth generation, third generation, first generation. Ba't kaya nila ginagawa yon? And the Lord spoke to me to reach out every generation about the product na kanilang ini-endorse. Ang ibig sabihin, lahat ay ito'y tatangkilikin. Alam nyo, ang gospel ay nagtuturo sa atin kung paanong hindi lamang pagpalain ng Diyos individual ang bawat isa, kundi kalakip nito yung tinatawag na henerasyon na susunod na salinlahi sa iyo. Sabihin natin, susunod na salinlahi. Kaya nung na nakaraan, in-address po natin ang mga napakahalagang bagay with regard to generation na napakahalaga. Yung faith, yung pananampalataya ay napakahalaga nun. Bagamat, hindi lahat na gusto mo'y mangyayari, but alam naman natin, ang Diyos ay Diyos ng katuparan. Maghintay ka lamang. Amen po ba? Kasi si Abraham, ilang taon naghintay bago nagkaroon ng Isaac. Si Noah, ilang taon naghintay bago nabuo ang Noah's Ark. Amen? Lahat tayo may hinihintay. Bagamat iba-iba po ang fulfillment, but we have a common ground to claim every promises. Ito ay ang Diyos ang nagbigay. Kaya ang Diyos hindi po nagsisinungaling sa kanyang mga pangako. Ang kailangan lamang, lakaran mo ang iyong mga pangako. Lalakaran natin. Amen. Kaya, God will bless our generation. Sabihin nga natin, God will bless my generation. And I want to see the changes after me.
So, ibig sabihin, yung henerasyon mo. Kaya, ang pagpapala ng Diyos at ang sumpa ay nangyayari po every fourth generation. Yan ay sinabi ng Biblia. Kaya naalala ko po nung si Helen Bella, yung dating newscaster, ang nanay ni Princess Punsalan. Alam nyo, mayroon po yung anak na bingot. Kaya ka nalaman ay yung taga sa amin, nagkaanak ng bingot, kailangan bumili ng tsupon na iba. May kaya, pumunta ka agad sa ospital, pero naubos, binili. Pero alam nyo ba yung anak ni Helen Belang yon? Siyempre, can afford, napa-opera sa Amerika, naging normal, ngayon ay pastor na. Amen. Amen po? Ang ibig sabihin, hindi kayang putulin ang lahat ng bagay kung may plano ang Diyos sa isang tao. Amen? Ngayon ay siya ng pastor sa Amerika. Kaya, sa buhay ng bawat isa, huwag natin tutuldukan ang nangyayari sa ating mga ninuno, sa iyong sarili, dahil may pagbabagong nagaganap every generation. Amen? But what we need to do is to prepare the next generation. Kailangan. Amen? Kung mayroong mali sa dulo, sa unahan, pagdating sa susunod sa ating lahi, itutuwid yan. Para pagdating sa dulo, dire-diretso at matuwid. Nakuha niyo po ba ako? Amen. Nobody is perfect. But there is a time to change and you need to align everything. Dahil ang Diyos ay Diyos ng pagbabago naman. Amen? Amen po ba? So ngayon, basahin po natin ating teksto. Our topic today, living a legacy. Sabi nga po natin, living a legacy. Ang sabi po sa Bible, sa aklat po ng Tagalog, sa Kawikaan 10:7, ang alaala ng matuwid mananatili kailanman. Ngunit ang pangalan ng masasama ay tiyak na mapaparang. Ang ibig sabihin, madaling malimutan. Sino dito ang nakakaalam ng Highway 54? Taas ang kamay. Ayan. Ano na ngayon yun, Kuya Ted? EDSA. No? Ibig sabihin, may pagbabago. At hanggang ngayon, pag ikay tumutungtong doon, alam mo ang istorya ng EDSA, kung sino yon. Amen? Amen po ba? Sa mga lugar ng Pilipinas, maraming street na nakapangalan sa tao. Kami, mayroon pong street sa Quiapo, Evangelista Street. No? Nabasa ko noon, ako'y nakadestino sa Otis, ng Coca-Cola Otis. Mula po Valenzuela, ako'y nag-LRT. Bumababa ako dyan sa may Carriedo. Then pagbaba mo ng Carriedo, ang tutumbukin o Quiapo. Doon yung kantong sa kaliwa, mahaba yun, Evangelista Street yun. Mga bilihan ng iba't ibang kung ano-ano. Sabi ko, aba, meron pala kami street dito. No? Amen? Hello? So marami. So ang ibig sabihin, may tatak na pinag-uusapan sa pangalang yon. Kaya ang buhay po natin, alam nyo, pagdating ng panahon, isa na lang itong alaala. Amen? Sabihin natin, isang alaala. Pag sinabing isang alaala, merong naganap, may nagawa, may istorya ang buhay mo. Kaya nga sabi nga, ang buhay natin, habang tayo ay malakas, ay bumubuo tayo at gumagawa ng kanya-kanya nating alaala. Ako, meron pong alaala ang tatay ko na hindi ko malimutan. Na tumatak po sa akin yung habiling yon. Noong panahong yon, ako po ay presidente ng Union. Presidente. No? Ako po ay nakikipaglaban sa iba't ibang ng kumpanya. Yung pa unfair labor practice, illegal dismissal, o hindi pagbayad ng overtime. So, ibig sabihin, ang dami kong involvement. At the same time, involved ako sa mundo. So, dumating ang sandali, dinidisiplina ako ng tatay ko. Makinig po kayo. Dinidisiplina ako, maraming sinasabi tatay ko sa akin. Alam niyo, sumulat po ang tatay ko. Dahil ako'y nadistino sa kanlubang.
yung Kanlubang. Meron po diyang planta ng San Miguel noon. Sa Kanlubang. Ako po'y 6 months na hindi umuuwi. Dahil may nangyari, nung kami nasa Polo Brewery, na isinama ko ng loob. Alam niyo yung sulat na yon, itinago ko. Hindi ko na naitago na ako'y may asawa. Pero tatak, alam na alam ko ang nakasulat. Ang sabi niya ito, Jimmy, malalaman mo ang tinuturo ko sa iyo pag ikaw ay nagganap ng isang ama. Nakuha niyo po ba ako? Amen? Alam niyo, nag-reflect sa akin yun nung ako'y ama na. Na minsan ang anak ko'y gagabihin, ang anak ko'y minsan may kaunting dapat ayusin, bigla sumalubong sa akin yung alaalang yun. Tama ang tatay ko. Nakuha niyo po ba? Kaya napakahalagang balikan yung alaalang yun sapagkat yun na magbibigay sa iyo na napakagandang aral. Kasi sa totoo lang, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Dahil nga sa sobrang involved. Kasi noong ako'y nasa Santa Cruz, ako po ay kasama sa founder na isang fraternity. Nasuspindi po ako sa eskwelahan 1 taon sa kasong vandalism at nanakit ng profesor. Hindi ko naman sinasadya. Dahil yung profesor ay talagang ako po ay pinagalitan. Hinagisan ako ng eraser. Ang ginawa ko, ibinalik ko sa kanya, tumama sa blackboard. Ay nasa harapan ng blackboard, tumama sa mukha. At di may chalk. Hindi tinanggal yung chalk. Pumunta sa guidance. Bit-bit ako. Ayan. Adi suspinde. Ang dami sa ating kwento. Pero alaala na napakahalaga na huwag maulit. Nakuha niyo po ba? Kaya alang-alang yun ang nagdala sa akin para magsumikap sa tulong ng Diyos na hindi ko narating ang stage ng pag-graduate sa kapurihan ng Diyos, ang 3 kong anak nakagraduate lahat. Bakit? Sa munting alaala na akin napakinggan at naranasan. Nakuha niyo po ba ako? Kasi kung hindi ko nagkaroon ng message sa akin na alaalang yon, yung nangyari sa akin, mangyayari din sa anak ko. Are you listening? Nakuha niyo po ba? Kaya napakahalaga ang senaryong ito sa ating henerasyon. Naalagaan natin ang ating generation ngayon. Sapagkat your present generation will affect the next generation. Are you listening? Will affect na mahirap balikan. Hindi mo wala nang dapat sisihin sa nauna. Pero may pagkakataon na magsimula sa susunod na henerasyon. Kaya sabi ni Helen Bella, nung marinig ko, Mami, enough is enough. Nung naborn again siya, amen? Hiniwalayan niya kung sino-sino at naging seryoso siya. Nabago ang buhay, yung mga anak naging pastor at pastora. Sabihin nga natin, enough is enough. For the sake of the generation. Kasi meron pong generational blessing, may generational curse. At pag hindi natin naingatan, imbis na blessing, dire-diretso sana, pero napuputol, hindi magdiretso because of something happened na hindi maputol-putol. Are you listening? Amen. God is a God of promises of blessing. From the first generation to second generation to third to fourth generation, God will bless your generation. But we need to prepare the next generation. Amen. Sabihin natin, thank you for the past. Forget the past. And thank you for now. I follow it. Amen. Hindi mo na maibabalik yun. Huwag mo na sisihin yun. Wala na. Amen. Nakuha niyo po ba? Hindi ko na. But, when you start with the Lord.
Amen. Sisimulan ko ito, kasama ko ang Panginoon. Kaya, the next generation, mga young professional, mga young people, ang nangyari sa inyo ay bahagi ito ng first generation nyo. Amen? Whether what happened, bahagi yan, hindi natin maililiko. Yun. Pati sakit at karamdaman. Nung niresearch ko, ang ikinamatay ng tatay ko pala, diabetes din. Naku niyo po, yun ang niredeem ko noong nakaraan. But praise God, nung laboratory ko, binawasan ang aking gamot. Laboratory ko, ako'y naniniwala. Ngayon, maghapon ako. 10:00 na kami, nakauwi. Pero energized. Sabi ko, Lord, thank you. Amen po ba? Hello? Kasi ang Diyos ay Diyos ng pagpapala. Amen. Kaya napakahalaga yung you need to leave a legacy. Ang ibig sabihin ng legacy, alaala. Sabihin mo sa tabi mo, pagdating ng araw, maalaala mo ako. Sabi nga nung awit, maalaala mo kaya. Mga adult, alam niyo yun? Ang sumpa mo sa akin. Di ba? Maalala mo yun eh. Amen po ba? Pero ito, as I proceed to my points, meron ba tayong naalala? O sa mga adult na narito, mga tatay, taas ang kamay. May naalala ka ba na salita ng tatay mo na hindi mo malimutan? May naalala ka sa salita ng nanay mo na hindi mo malimutan? Amen? Kaya masasabi mo, ang sarap alalahanin yon. Kasi misa pagdating ng araw, no? Pag namatay na, ang dami nating seremonyang sinasabi. Dapat hindi ka na namatay, di ba? O kaya pag may sakit ang tao, dadalaw sa ospital, dala lahat ang pagkain, hindi naman makakain. Samantalang nung walang sakit, hindi mo lang papasalubungan. Nakuha niyo po ba ako? Kaya kung kailan may sakit, nanay, tatay, kain lang kayo, ng ubas, pinagdala ko kayo. Naandyan ng mansanas, pinagdala ko kayo. Abay, kung kailan walang lasa, tsaka mo bibigyan. Ay, nung wala naman nararamdaman na naandon samantalang ikay uuwi, dapat doon mo dinadala ng mansanas, ng grapes, na pag nakita, pwedeng kainin. Sa pagpapadating araw, alaana lang. Sasabihin mo, sayang, dapat nagawa ko sa iyo, sayang. Amen? Kaya maraming umaawit, sayang. No? Amen? Sabihin natin, walang masasayang. Kaya, leave a legacy. So dito po sa aking outline, what are you going to do with your life? There is a question. Sabihin natin, what are you going to do with your life? Sabihin natin ulit, what are you going to do with your life? Ano nga ba talaga? Dito po sa aking part ng introduction, you only have the three alternative na magagawa natin sa ating buhay. Una, you can spend your life. Sabihin natin, spending. You can waste your life. Gamitin lang. Then another one, you can invest your life. There is three things. So saan tayo? You can spend your life. Mabuhay ka lamang, araw-araw, gigising, kakain, magtatrabaho, uuwi, gigising, o matutulog. Ang ibig sabihin, business as usual, yun at yun at yun at yun. Another one is, you can waste your life. Wasting. Nasasayang. Abang malakas, kumikita, bill mo ko yun, bill mo ko yan, lahat, expending, lahat. Pag dumating ang pagtanda, walang natitira. O pag nawala na. Kasi, nasasayang. Nakuha niyo po ba ako? Pwede magsaya, pero dapat hindi masayang.
wala kang sasayangin oras. Kaya naalala ko po yung isang attendance natin. Nung tayo po ay naandun sa City League, meron po mag-asawa doon na naging close sa amin. At kilala niyo yun, no? Yung matandang dumadalong mag-asawa na yun po ay dual citizen, American citizen, at US citizen. Nang binibisita namin siya, ang sabi niya, Pastor, meron akong sabihin sa'yo. Habang ikikabataan, you work to earn money. Yes? Ah, yes. Tama naman, mga kabataan, mga professional. Amen? Pero dapat, habang ikay tumatanda, nag-i-invest ka para time will come, money work for you. Nakuha niyo po ba ako? Amen. So, ibig sabihin, ang buhay mo, hindi lang spending, hindi lamang wasting, kundi investing. Kaya napakahalaga po yung legacy. Yung maiiwan mo, na i-invest mo yon. Yung binibigyan mo ng oras, that is your investment. Hindi lang speaking about money, but your time. You need to invest the time. Dahil habang ikay malakas, nababago na. Ang akin po talaga na-overcome, noong tayo po ay nagme-medication, yung every 3 months, alam ko yon. Nasa ibang bansa ako, kung saan ako pupunta. Dumating yung sandali, talaga matatapos din pala yon. So, nung pagbalik mo, isipin mo, ano nangyari? Kaya yun, nagbigla na quick sa akin mind. You need to focus to the base. Ano ba yung base mo? Ano ba yung tutuntungan mo pag ikay tumanda na? And I start to focus sa church, sa Life in Christ. Nag-start ng vision, nag-start ng motivation. What happened? Nagkaroon tayo po ng building, sinuportahan nyo, salamat sa inyo. Ito na po yung legacy. Sabihin nga natin, legacy. Mahaba pa buhay ko, pero nare-reach natin, one day, maaalala mo. At sabi nga ni Marvin, Tatay, ang sarap magpuri pag sarili. Kasi nung tayo na andun sa may Jollibee, pag umulan sa loob. Pag umawas yung CR, ang baho na tayo. Pagdating doon sa City League, ganoon din. Pero purihin ang Panginoon. Everybody support. At meron po tayong tinatawag na unity. Kaya may nararamdaman tayo ngayon. Amen. Ikaw mismo, pag yung bahay mo gumaganda, ikaw na may-ari, natutuwa. Di po ba? Amen? Yung nagpalit ka lang ng gripo na totoong stainless, natutuwa ka na eh. Wow, bago gripo ko, stainless na. Amen? Pag kayo nagpapintura ng bahay, yung ini-invest, doon mo na gastos, natutuwa ka eh. Bakit? Pangita mo na sarili mo yon. Kaya yung may-ari, natutuwa. Alam nyo ba nangyayari sa atin? Natutuwa ang may-ari ng Life in Christ, ang God. Amen? Kaya habang tayo po ay nagpupuri at dinadala natin to, it is part of our legacy and investment. Kung ikay natutuwa ang Diyos. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Kaya nagagalak. Kaya 3 things alternative in life. You can spend, you can waste, you can invest. Sabihin natin, invest. And part of the example ng wasting, yung prodigal son. Alam niyo yung prodigal son? Kinuha yung kalahati ng yaman ng ama, nagpakasaya. Kasi sabi ng anak, Tatay, matanda ka na naman. Hatiin mo na kayamanan mo, bigay mo na sa akin kalahati. Ayun namang ama ay mapagmahal, hinati. So dinala. Pero yun nga, wasting, spending, naubos. Kaya hanggang sa dumating, kumakain na lang siya kasama ng baboy. Pero kagandahan po, naalala niya ang kanyang ama. Sa bahay ng aking ama, ang sarap ng kinakain ko. Dito, sinasaluhan ko ang mga baboy. Naalala ko, maraming naalala siya sa ama. Kaya buti na lang, bumalik yung anak. Amen?
Amen po ba? Kaya nung bumalik yung anak sa ama, yung ama naman hindi matatalikuran ng pagmamahal, muling isinutan, sinsing at sandalyas, nagpapatay ng mga hayop at nagdiwang dahil ang kanyang anak na nawala ay nanumbalik, muling sumaya ang tahanan. Palapakan natin ang Panginoon. Kaya, anumang nangyayari sa pamilya, hindi man perpekto ang ating mga anak. May nagagawang mali ang ating mga anak. Pero one day, makikita mo, God will change the history. Amen? Nakuha niyo po ba? Sabi nga nung isang artista, maybe I'm not a good daughter, but now I am mother, I want to be a good mother. Marami akong issue, but nung pinakaroon ako ang aking dalawang anak, naging mabuti naman akong provider sa aking mga anak. Amen? Amen. Kaya may mga mali, may mga tama, pero pag sinuma sa huli, ang Diyos ang titimbang at isa na lang itong alaala. Kaya, you need to leave a legacy. Kaya nasa atin ang pagpili, spend it. Kaya habang po tayo malakas, kumikita, do not spend. Do not to be waste. But, you need to invest. Amen. Ako, natuwa ako doon sa isang adult nating kapatid na nagtatrabaho sa bansa. Sabi, Bishop, sabi ko, ate, ang ganda ng bahay mo, narating ko ulit ha. Bishop, ako'y magre-retiro na, pero nakabili na po ako ng farm. Oh, praise God. Pag uwi ko, pupuntahan natin yon. That is the word investment. Kasi hindi habang panahon kaya mo. Amen? Hello? Kaya pauti-uti. And praise God, tapos na yung aking 18 months sa SS, may dadating naman ako next month. O, the investment ko ulit yun. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Kasi yung unang 18 months ko at mga pension ko, hindi ko ginagalaw. Totoo lang. Yung bang, uy, meron ako perta. Uy, bil mo ko niyan, ha? Hindi. Sabi ko kay Mrs., huwag mong gagalawin. Amen? Huwag natin gagalawin. Amen. So, you need to invest. Kaya sabi ko, March, nag-email sa akin ng SS. Oh, Mr. Evangelista, your SS is now ready. Inalok ako. Gusto mo ilansam ulit o i-monthly? Bahala ang aking Speaker of the House doon. Amen. Kaya mga kapatid, nasa atin ang pagpili. Kaya mga kabataan, bago maging isang alaala na lang sinasabi ng mga magulang, ngayon ay lasapin mo na. Nakuha niyo po ba? Amen. Bago mo balikan pagdating ng araw kung kailang wala na mga magulang, yung alaala, ngayong habang buhay, namnamin mo na. Bakit? Sapagkat sa kanila magsisimula ang maliit na bagay na pwede mong simulan. At pag nasimulan mo yon, sasabihin mo, Lord, salamat sa ilang alaala. Amen. So palapakan po natin ang Panginoon. Then that is called living a legacy. Yung 3 alternative. Ang tawag doon, yun ang iyong iiwanang legasiya o alaala. Alaala na spending, wasting, or investing. Kaya sabi diyan, what do you want to be remembered? Ano? Ano ang gusto mong maalala sa iyo? Sabihin natin, maalala. Sabihin mo sa tabi mo, what do you want to be remembered? O, bigyan ko po kayo ng pagpipilian. What do you want to be remembered for after you are gone? Pag ikay nawala, ano ang gusto mong maalaala? A very loving, supportive wife, mga wife. O happy anniversary, mga kababaihan, mamaya. Makikikain kami. Praise God. Ang dami daw kulawo. Amen. Magsasyaron ako mamaya. So, a very loving, supportive mother. Kaya mga nanay, huwag tayo pong huminto upang paalalahanan ng inyong mga anak. Dahil one day, your son and daughter will be remembered you as a good mother.
Napakasarap namang gawing isang tono yung sermon ng nanay. Pag nawala ang nanay, nako, nakalungkot. Di ba? Amen po ba? Hello? Kaya napakahalaga. Kaya mga kabataan, gawin mo ng harmonya yung sermon ng ina. Masarap pakinggan yun. Lagyan mo na ng tono. Amen? Lagyan mo ng tono. Pag sinabing, gising na, papasok ka. Di gagawin na, gising na, papasok na, gising na, papasok na. So, ganun lang yan eh. Amen? Amen. O, palakpakan natin si Lord. Do you want to be remembered as a good mother, loving mother? Yes or no? Mother. Amen. Taas ang kamay. Amen. Isulong ang kababaihan. No? Para pag naalala, masabi natin, naalala ko nanay ko. Amen. Kaya, a loving and uplifting mother who is close to her children, and a loving and supporting daughter, and a wonderful friend. O mga daughter, supporting daughter. Amen? Bilang anak, pag ikaw ba'y naalala, nako, ang anak ko, namimiss ko. Amen? Dahil naalala ko. Kasi may mga nanay, pag wala na ang anak at malayo, pupuntahan yung higaan, aamoy na lang yung unan. Naalala ko anak ko, no, hineheli-heli ko. O di ba? Kaya sabi nga nung isang psychology teacher, mga nanay, mga anak, habang ikaw ay kayang kalungin ng tatay at nanay, magpakalong ka. At magulang, kalungin mo sa kandungan. Pagdating ng araw, hindi na magpapakarga yan. Amen? Isa na lang alaala, sabi anak, naalala ba nung ikay maliit, di ba? Kaya yung aming bahay, tatad na ng picture ni Ethan. Pag pupunta ko ng SM, develop mo nga ito, dalawa. Sabi ni Mrs., ang dami mo ba? Alaala yan. Para pagdating ng aking apo, ay anak, ikaw yung 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan. O, di ba? Bili lang ni Stephen, Papa, wag mo ipapadevelop yung may private part. Ay, nakadevelop ako, tinago ko lang. Di ba? Alam nyo, napakagandang balik-balikan. Di ba, minsan pag kayo nagbubuklat ng mga picture, ang tawag daw memorabilia, isa lang alaala. Amen. Kaya sa atin, personally, before I proceed again, ano gusto mo maalala sa'yo? Hello? Hello? Bilang nanay, ano gusto mo maalala sa'yo? Bilang tatay, ano gusto mo maalala sa'yo? Pag sinabing Jimmy, ano gusto maalala sa akin? Stricto. O, di ba? Amen. Amen po ba? Sabi nga nun siya giver ka raw, Bishop. Ano pa? Guwapo. Ay, tanda na yan. Okay yan. Hindi magbabago yan. Alam, kasi tayo isa lang alaala eh. Kaya tandaan natin, tayo po isang kwento. Na pagdating ng araw, isa na libro. Kasi si Mateo, Mark, Luke, and John, isang ilang buhay na patotoo na humahayo noon, na ngayon ay isa ng alaala. Amen? Book of Matthew. Halimbawa, si James. Pag naging isa alaala, James chapter 1, verse 1, nag-aral sa LC. Oh, nakilala ko si Lord. Chapter 2, di ba? Then chapter 10, nakagraduate. Chapter 12, naging accountant, nakapasas sa board exam. Nagsimula ng Christian, ngayon, song leader na. Pag nakakita, nakaalala ng babasa, I want to be like Tito James. Amen? Napapakinggan niyo po ba? Kasi isa ka na lang alaala eh. So pag nabasa yon, si Jimmy, way back 1984 o 88 hanggang 84, kami nagsusunog ng gulong sa Mindiola, sa Quinta Market, sa ilalim. Ang dulo kasi noon, lago sa papuntang Malacanang eh. Kami nagsusunog. Pero 1984, May,
25, Sunday, at Aurelio High School. Sinama ng tatay, gumulong sa iyak dahil nangaral si Brother Eddie na born again. 1987, tinanggap ang hamon, nag-resign sa trabaho, nag-full time sa ministry, nagmisyon. 1991, ikinasal sa isang binibini. Oh, hallelujah! Alaana na lang. Amen? 92, nagkaanak. Diba? 96, nagkaanak. Purihin ang Panginoon. Nagpaaral. Nakagraduate. Isa na lang alaala. Pero ngayon, senior na. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Pero, yung alaala mo, bagamat may pangit, huwag nyo nang basahin yung 1980s. Amen? Marahil, contribution lang yun. Kasi bakit? Dito kayo tumingin. Sadyang tayo ay, meron tayong strong personality. Hindi po ako sumusuko. Kahit nung ako ay unbeliever pa. Ay sa totoo lang, nakipagbugbog ang 5 tao, basag-basag ang mukha ko. No? Kasi nakursunadahan kami sa Santa Cruz, Laguna. Ay may fraternity, sabi, Jimmy, taga sa inyo ba yung si Boy Bunot? Oo. Tirahin mo nga, ay meron ako pong, ano nga bang tawag dito? Yung nilalagay sa kamay. Nilagay ko ng panyo, nabanatan ko. Pagdating ng gatid, namumulaklak, may mga 3 kantos, inaabangan ako. So, buhay talaga, may alaalang mali. Pero naituwid dahil kay Jesus. Amen? Amen. Pero may nangyari isang araw, galing ako sa Aurelio High School, na andun ako, kahit na United Nation, naglalakad yung amin nabugbog. Ay nagsosolo siya, ako'y dalawa kami. Naku, gano'n. Sabi, no, born again na ako. Sorry ha, saan ba kita natira nun? Dito, basag pa yan, no? Sabi ko, patawarin mo ako ha. Ako po ay born again na. So, ibig sabihin, nilupi, ako po ay suwail noon sa kapatid. Maramot ako sa kapatid. Pag uuwi ko, sabihin ko sa nanay ko na, huwag ko papasuot sa mga kapatid ko yung damit ko. Yung sapatos. Pero pag nanghingi ang barkada, hubad ka agad. Pero no ako'y na-born again, binawi ko. Kada uuwi ko naman, sabi ng kapatid ko, Tol, ang ganda ng t-shirt, iwan ako. Ang ganda ng pantalo mo, iwan ako. Umuwi ako sa Santa Cruz na nakapantalon, lumuwas ako, naka-short. Sabi nanay ko, nasan damit mo? Iniwanan ko na po kay Chito, iniwanan ko na po. Pinalta ng Diyos sapagkat ayaw mong balikan yung maling alaala dahil pinuputol mo na yon sa susunod na henerasyon. Kaya glory to God, yung kapatid ko nag-alaga sa akin, number 1 problema namin yon. Pero ngayon, buong pamilya, born again na. Amen? Tol, salamat, hindi mo ako sinukuan. Talagang sabi ko, dumalo ka. Minsan, Tol, ako'y dadalo na seminar. Sige, sagot ko. O ano? Tol, meron kaming gato. Sige. The Lord bless me. Binigyan ko ng 2 sapatos. Ay ko, magpatuloy ka, maglingkod ka sa Diyos. Kaya mga kapatid, in our present generation, ano ang gusto mong itanim sa susunod na henerasyon? Part of your legacy. Ano ang nais mo? Again, forget the past. Do not look. Wala kang dapat sisihin. Ang mahalaga, makapagsimula. To leave a legacy. Okay, let us go to point number 1. The first thing is, you need to pay off is a fulfillment here and now. We need to start now. Sabihin natin, pay off. Ibig sabihin, ngayon ka na magdesisyon. Ayusin mo na. Sabihin natin, Lord, I want to start right now, right here. Kaya mamaya sa ating altar of praise, you need to bring ourselves to the Lord. Lord, I want to pay off. Tapusin ko na lahat at nais ko mag-start sa susunod. Dahil alam ko may gagawin ka
sa susunod kong henerasyon. Amen? Enough is enough. Dapat na ako mag-start. I want to pay off everything. Na masasabi natin, Lord, it is for me, good for me. Para wala tayong kabigatan paglakad sa mga susunod. Amen? Amen po ba? Number 2, there is an eternal reward. God is not going to reward you in heaven on the basis of your success. The Master will say, well done. Well done. Kaya ang reward ay yung well done. Sabihin natin, well done. Lahat ng ginagawa mo, counted sa'yo. Dahil ginawa mo ito. Lahat. At kayang iparanas ng Diyos, even today, yung well done sa'yo, anak, ginawa mo yan, good. Ito gagawin ko sa'yo. Kasi ang Diyos ay lagi nagpapaalala sa atin. Kaya there is a reward. Lord, salamat. Yung sakripisyo, may reward. Amen? Amen po? Amen mga kapatid. Ang tatanggap na reward, ikaw mismo. Dahil makikita mo, ang napakaganda. Kaya sabi ko kay Stephanie, alam mo, nung ganyang edad ka kay Ethan, dala ka ni Mama sa church. Humahayo kami, kalong ka ni Mama, nakasakay kami sa tricycle. Umuwi kami, nakabalot ka ng lampin, kahit madilim. Pero hindi ka nakasakit. Dahil alam ng Lord, sa kanya namin ginagawa. Kaya palakihin mo si Ethan. Kaya si Ethan, kahit practice, dumadalo. Amen? Nagpa-practice yung nanay. Si Ethan, kalong nung ama. Si Ethan naman eh. Wala pang alam yan. Hindi niya alam ang ginagawa mo. Pero ang Spirit nagkukwik sa Spirit na ng anak mo. Kaya, so today, for what you want to reap tomorrow. Sabi natin, so today, for what you want to reap tomorrow. Start now. Dahil may rewarding. I-reward ka. Kaya napakabuti ng Diyos. Praise God, sigurado na makakauwi sila sa May 31. Mag-aabot sila nila EJ. Tan-tan-tanan. Kakasal na yung aking kulot. Pero I'm so grateful to the Lord. You know why? Si Stephanie bago nag-asawa, tapos yung bahay namin dahil yun na inilaw niya. Si EJ mag-aasawa sa June, tapos na po buo sa isang buwan ang kotse namin. Huling-hulog na sa March. Kaya Papa, wala na, tapos na. Pero itutuloy ko pa support ko. Amen. Doblehin mo dahil sa lingkod ng Diyos, doble. O, di ba? Amen? And glory to God, that is my reward. Sabihin natin, that is my reward. Kasi may ginawa ka sa mga anak mo eh. Right? May ginawa ka kasi it will start to yourself. Yung maliit na bagay na ginagawa mo, hindi mo alam, pagpupunla yun sa kanila, pagdating ng araw, anihin mo yun. Noon hindi ako makabili ng sapatos, talaga totoo lang. Iisa. Pero ngayon, ilang talaksan yun. Kaya sabi ko, Pastor Conrad, halika, punta ka sa bahay. Happy birthday. Happy anniversary. Nakuha niyo po ba ako? Amen? Pastor Tim, halika, kasama sa ito. Pero kasi, bakit? Isa na lang alaala, nung walang-wala ako, meron din nagbibigay ng sapatos. And I want to testify. Yung isang ginagamit po kasal na ang pangkasal kong sapatos ay paulit-ulit. Ayun, naandyan si Ate Milde, binigyan niya ako. Hanggang ngayon sinusuot ko yun. Bihira kasi nalaman ko. Maganda eh. Katerno. Kasi isang alaala na kung naranasan mo yon, pag naman ikaw ay may pagpapala na, iparanas mo sa iba. That is a reward. At makikita mo, yung reward, makikita mo, paikot-ikot lang. Paikot-ikot lang. Dahil bakit? Isa lang alaala. Naalala ko noon, ang anak ko, nagdibo si Stephanie, wala ako. Pero pinagtulong-tulungan ng mga attendees na kapag dibo ang anak ko.
Nakuha niyo po ba? Amen? Kaya sabi ko, if you know and understand about the generational reward, hindi lang ikaw, pati lahi mo, pagpapalain ng Diyos. And I'm so grateful to my Father dahil ang alaalang iniwas sa amin ay ang salita ng Diyos. Kasi ang una na born again sa amin, ang tatay ko. Ako, ikalawa na. Kontra pa ako nun eh. Pero purihin ng Panginoon, ako pala yung naging pastor. Kaya, gagawin mo yon. Reward is coming. Kaya yung may mga anak, palakihin nyo na malapit sa Diyos. I'm not saying this thing dahil para dadalo kayo, no. Do not misinterpret me. Na minsan pinapalo up kayo. Hindi dahil nais makita kayo sa church. For your own reward in your next generation. Dahil bakit? Yun ang naranasan namin. Pareho kami full-time, wala kami negosyo. Kaunti tinatanggap sa ministry. But praise God, we are serving the Lord wholeheartedly. Yung 3 graduate lahat ng 4 years course. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. The secret is, nakita mo o susunod. Ngayon, hirap ka pero nakikita ko. Alam niyo, grabe persecution ko noon. Ganyan ba ang pastor? Hungupahan na lang. Ganyan ba ang pastor? Ang kotse, tinutulak. Ang dami. Si Mrs. nagtinda ng buko pie, ng buko doon sa may medical. Nagtinda ng tilapia. Ang dami. Pinikit ko mata ko pag nakikita siya ng mga pastor. Sabi ng mga pastor, o pastor, yung asawa mo na ando nagtitinda ng buko. Pumipikit na lang ako. Kinain ko ang aking ego. Kinain ko. Dahil sa isang pamilya, wala kang tatanggihan para maisulong ang kapakanan ng pamilya mo. Amen? Kaya nung narating ng mga anak ko tugado, i-bless niyo ang mama niyo. Kaya kada uuwi, ay napakasimple lang eh. Sinalubungan na ng anak ng hikaw, ng kwintas, ng singsing. Abay, nakuha niyo po ba ako? Take the reward. Kasi bakit? Alam nila na ikay naghirap na inihanda mo. Kaya bilang the first generation, you need to prepare. And reminder sa next generation, you must be a good catcher. You need to understand the good things from your parents. Yung lagi paalala ng magulang mo. Huwag mo mamasamain yun. Dahil pagdating na araw, matanda na sila, mawawala na sila. Isa na lang alaala, masasabi mo, hindi ko malimutan ang sinabi ng tatay ko. Hindi ko malimutan sinasabi ng nanay ko. At makikita mo, yun ay isang awit na mamimiss mo sa tenga mo araw-araw. Na yun ang magbibigay sa'yo ng drive to fulfill your destiny. At masasabi mo, Lord, salamat sa mga magulang ko. Kaya next generation, be a good catcher. Akapin natin. Dahil bakit? Ikaw mismo ang tatanggap ng reward. Personally. Alam mo ito example. Si Nanay Virgie, lahat pinasok niyan. Sekretary yan, nagpuputs pa yan, naghihilot yan, nag-aalakad yan ng papel sa BIR. Lahat na pinasok. Mapag-aral lang yung 3 anak. Pero ngayon, si Jeremiah, pabalik-balik na lang sa barko. Yung mga anak, professional. Bagamat single parents, kasi bakit? Nung pa man, kilala na namin siya eh. Nanay na. Pero hindi mo susukuan na andun pa rin ang iyong pagtitiwala na kahit nagsosolo ka, kaya mo ipulpil ang pangitain ng mga anak mo sa mga anak mo. At ngayon, buhay pa. Kaya, mahalin niyo mga magulang niyo. Dahil bahagi sila ng alaala ng buhay niyo. Amen? Sabihin natin, I love
may parents, may generation. There is eternal reward. Then, the biggest lesson, ano ang lesson natin dito? About leaving a legacy. The first one, you need to start with yourself. Sabihin natin, magsisimula sa akin. Taas natin ating kamay. Everybody, raise your hand. Ituro natin sa ating sarili. Magsisimula sa akin. Amen. Hindi sa iba. Dahil kung maghihintay ka ng encouragement ng ibang tao, lahat sila din may discouragement. Are you listening? Lahat. Kaya kailangan magsisimula ito. Kailangan meron kang inward strength. Sabi nga natin, inward strength. Yung lakas loob na tumatagal to drive your life, and it will start to yourself. Hindi pwede ang magdesisyon sa buhay ko ang asawa ko. Hindi naman pwede siya magdesisyon pagagalawin siya according sa akin. Mahirap kasi pagagalawin niya ako pag may mga certain part na putting your legacy by yourself. Nakadepende ka. Paano kung nawala siya? Paano ka na mabubuhay? Are you listening? Are you listening? Yung counting, magpapaalam ka, alis muna ako dito. Lahat na ba? Pupunta ka lang ng CR, magpapaalam ka ba? Bakit mawawala ka ba? You need to train yourself to be independent with God. Yung caring touch ng Panginoon naroon. Are you listening? Start yourself. Kasi hindi ka babangon, mawawala ka ng lakas ng loob. Hindi ka matcha-challenge sa buhay mo, sa sarili mo. Kung ikaw ay nakarely sa sino man tao na nakapalibot sa iyo. Kaya sabi ng Lord, start yourself, encourage. Be a good courage. You need to lead. Bakit? Wala na si Moses, si Joshua na lang. Amen? And one day, tama nga naman. Dahil bakit? Pag ikay umasa sa iba at nagkamali ka, iba ang sisisihin mo. Right? Are you listening? Pero pag nagsimula sa sarili mo, God will improve yourself from here, from here, from here. Sabihin, Lord, salamat. Naturuan ako. Kaya may mga pagkakataon, meron tayong pag-iisip. Ang tawag doon ay realization. Yung prodigal son, dala niya ang yaman. Nagsolo siya. Nagkamali. But nagsimula ang pagbabago nung siya nagkaroon ng realization. Ano tawag sa Tagalog realization? Isip-isip. Baba, mag-isip-isip ka naman. Ikaw ang tatay. Ikaw ang nanay. Nakuha niyo po ba ako? Hello, Life in Christ. Why I preaching this kind? Kasi, bakit? Ako, pastor niyo, kilala ko kayo. Yun ang iniluluha ko sa Diyos. Iniluluha ko sa Panginoon. Ngayon, ang ginagawa ko sa bawat pamilya, ipinagpipray ko. And the Lord spoke to me, anak, pinagpipray mo yan, pero ituro mo ito sa kanila. Amen? Nakuha niyo po ba? Nobody can teach, only you. Ikaw ang pastor diyan, pananagutan mo sa Diyos, sa akin yan. Kaya sabi nga ng Bible, sisingili sa mga tagapagturo ang mangyayari sa tinuturuan. Sa dugo, pag hindi pinagsabihan. Kaya naman ang kongregasyon, huwag naman kayong magtatapos sa pastor kasi walang personalan, pangangaral lang. Amen? Sabihin natin, I love you. Walang personalan, pangangaral lang. Kasi kung pe-personalan ko kayo, abay, husgahan ako ng Diyos. Naalala ko nung yung pastor coach, Pastor Jerry, may nangyari sa akin senaryo. Talagang ako'y nanliit. Hindi ko na sabihin ang ginawa ko. Ang sabi niya, ang lakas ng loob mong tumayo. Buti hindi ka nag-iuod. Iyak ako noon. Hindi ko na elaborate. Sinerge ko na, Lord, sorry. Patawarin mo po ako, patawarin mo ako. And through that alaala, doon ko pinagtibay
ang commitment sa Panginoon. Doon ko pinagtibay. Sabihin ko na dahilan, hindi ka nakipaglaro sa ministry. Ang isang boxer dumadaan sa disiplina para manalo. Hindi gagawa ka yung gusto mo lang gawin. Meron tayong kalakaran. Tingnan mo, sumabit ka. Wala ka sa rule. Kasi bakit? Hindi ka sumusunod eh. Gumagawa ka ng sarili mo. Minsan, yun ang nagiging problema. Amen? The negative side of doing yourself. But you need to be independent to God. Ang Diyos kasi iba. Kung tawagin tayo sa ating pangalan. Kita niyo si Samuel, nung tinawag na Panginoon, Samuel, Samuel. Mahal kayo ng Diyos. And God will reward you. So start to yourself. God designed us this incredible individual way. Sabihin nga natin, individual way. Ang Diyos may kaparaanan sa ating fulfillment. And you need to discover. Amen? Iba yung nangyari sa parents ko, iba nangyari sa akin, iba nangyari sa mga anak ko. Pero isang pattern, yung God's will ang magaganap. Nako niyo po ba? Kasi one day, sasabihin mo, Lord, salamat. Nagkaroon ako ng inner drive. Number 2, the rule is, take some small step and get a start. Sabihin natin, take some small step, get a start. Alam nyo, kailangan nabuo si Caleb. Si Pastor Conrad ang gumawa ng funding. Nakuha niyo po ba ako? Ano na sinumulan mo? First step. That is your legacy. Nakuha niyo po ba? Kaya in our own, start from the small step. Sa negosyo, magsimula ka ng maliit. Amen? Nakuha niyo po ba ako? Dahil lahat ng malaki, nagsisimula sa maliit. And 1 million nagsisimula sa 1 peso. Kaya, kailangan mong bitawan ng 1 peso to have 1 million. Bakit? You need to start from the small things. Amen? Hello? Yung may-ari na San Miguel, hindi naman dating ganyan yan eh. Kasosyo lang yan. Kasi alam niyo, ang San Miguel, nagbebenta ng mga share. No? Kaya nung binuksan po ni Kowang ko ang share of stock, ay ano ang pangalan no? Si Ang? Si Ramon Ang. May negosyong cement, sugar, repair. Nung mabalitaan niya, namili siya ng share of stock, pauti-uti. Alam niya, investment eh. 10%. 10%. Dumating ang sandali, after kilos ng 10 years to 15 years, siya na major stockholder. Bakit? Small step. Amen. Kaya tayo nagsimula sa Hagay, small step. Hello? Kaya makita niyo, may halaga yung kudra-kudra doon natin box. 5,000, 5,500. Yes, very small. Pero nung kayo nagbigay ng small contribution, itong second floor, umabot ng 1 million. And that is the way you start small. Amen. Mamaya, umakyat po kayo sa taas, tapos na lahat ng CR. Mas maganda pa sa CR namin sa bahay dahil ang prayer natin, maganda ang sanctuaryo, mas maganda pa sa CR dito. Children ang gagamit, tingnan nyo. Kompleto. Kasi bakit? Kasi gusto mo na makapag-iwan ka ng isang alaala na masasabing, salamat sa mga nagbigay ng bowl. Amen. Yung aking kinausap, yung ating mga grupo ng lakes. No? Kinapos tayo ng plywood. Kinausap ko yung si ate. Ate, kulang na 10.
O Bishop, kailangan, Lunes o Sunday po, dadalhin ko, pambili. Kasi bakit? You need to stop, may contribution. At natutuwa ang Diyos na kayo pagpalain. Bakit? Natutuwa ang may-ari. Sino may-ari? Ang God. Sanctuary. Hindi naman ito sanctuary ni Jimmy. Amen? Kasi may sarili kaming bahay at lupa. May 4 na kwarto doon. May sarili si Yuri, may sarili si AJ, may sarili si Stephanie, may sarili kami. Pero ang dream ko, Lord, pag pinagawa sanctuary mo, pagagandahin namin, ito'y para sa iyo. Kaya lahat ng ginagawa natin ito para sa Lord. And we need to start small beginning. Amen? Amen. So palapakan natin ang Panginoon. Glory to God. Because everybody contribute. Kaya, I challenge everyone, especially the leader. Have a pioneering spirit. Ikaw magsimula. Simulan mo. Salamat sa nagde-decorate ngayon ng ating bulaklak. Nag-start kayo. Kasi kung wala mag-i-start, ang pangit pa nito. Kasi may nagsimula eh. Amen? Sinimula namin ni Pastor Corda Project Stage. Rad, go. At salamat sa kanya, 2 days na ikabit niya. May sumobra pa sa children. Kaya next week, tapos na yun sa children. Ganyan din po. Kasi nasa City League pa lang tayo, nakalagay na sa isip ko, ikakapi natin ang maliit na lugar na ito sa 2nd floor. Dahil babalikan natin isang alaala, doon tayo mag-youth discipleship. Kasi doon tayo nagsimula. Amen? Hello? Life in Christ, the rule is, take some small step and get started. Sabihin natin, get started. God can do a lot with a little. Sabihin natin, God can do a lot with a little. A little is a lot with God. Jesus fed the 5,000 people with the small barley loaves and 2 small fish. 5,000 ang kakain. Pero saan galing? Small, 5 loaves. 5 tinapay. At 2 isda. Maliit. Pero imagine, 5,000 na busog. Sumobra pa ng 12 basket. At salamat sa isang bulinggit na bata. Nag-start siyang pag-usapan, and that is the legacy. Amen? Hello? Kasi mga disipulo, walang dala eh. Ay buti nila, sabi ni Thomas, ayun, may bata. At ako'y natutuwa sa bata. Hindi makasarili. Siguro sabi ng bata, ang lalaki nyo, wala kayong dala. Di ba? Kukunin nyo ito. Pero alam ng bata, principle. The more you give, the more you receive. Kaya ibinigay niya. Nung ibinigay niyo yung maliit na yon, nakakain 5,000, may natira. Ang tanong ko ito, yung 12 basket na sumobra, nasaan? Hanapin niyo yun. So wala doon. Pero the principle itself will reveal. The more you give, the more you receive. Kaya wag nating mamaliitin ang 5 piso, 500 na ilalagay natin sa offering. Huwag nating mamaliitin. Kumita ako ng 10,000, 1,000 lang ito. Alam niyo yung maliit na yan, dahil nagsisimula ang kalakihan ng puso ng Diyos. Amen. Hello? Kaya start with a little. Start it. Then, get started. Give meaning to the small act of service. Sabihin natin, give meaning to the small kind of service. Kaya napakahalaga po yung paglilingkod natin sa Panginoon. Babasahin ko na lang. Faithfulness in the small things lead to promotion. You want to promote? Faithfulness. Number 3, great things come from the small beginning. Ang malaking bagay nagsisimula sa simpleng pagsisimula. God used a faithful few to accomplish much. Gagamitin ng Diyos ang kakaunti
para marami ang matapos. Amen? Hello? Kaya napakahalaga. Then God used the faithful man, faithful one, to accomplish many. And as I close, you need people around you. Nag-shortcut na ako. God used the faithful few. And number 4, you need people around you. What have you been called to leave a legacy? Dito ako magwawakas, tayo po tumayo. Sa importanteng 4 na ito. And as I close, listen to this. What have I been called to live? Ano pwede natin gawin dito? Unang-una, you need to pass to the second generation a knowledge. Sabihin natin, pass on. Pass on. The knowledge, ang ibig sabihin ng knowledge is how to. Kaya yung bishop, bawat meeting, nagtuturo ako. How to. Ano gagawin natin? Ano dapat dito? Kasi that is part of our legacy. How to. The second one, perspective. Seeing God's viewpoint. Change the way you see to look at the things. May pag-asa. Number 3, pass it on, the conviction. Ano tawag sa conviction? Kusang palo. Magkusa tayo. Amen? Amen po ba? Start to yourself. A conviction na pangungunahan ko ito. Dahil walang mangunguna dito, sa music, sa dance, sa prayer, sa women's, sa men's, young people, young pro. Every ministry, in all community, no one can start unless you begin. Have our own conviction. May kusang palo. And the last one, you need to develop the skills o kahusayan and character. Dahil sinishape tayo ng Lord. Itong first, second months, God will shaping us. Hinuhugisan tayo lahat. At ang hugis na yon ay hugis na nakalulugod sa ating Diyos. Ang inyong bishop hindi perfecto. But I always pray, Lord, change my heart. I want to lead your people with lasting impact to the new generation. Let us close our eyes. Oh, yes. Shall we sing the song? Ilagay na po natin ating kanang kamay sa ating dibdib as we sing the song. The loving touch of God. A pure heart. That's what I long for. A heart that's follows hard after thee. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows after thee, yes. A heart that hides your word
so that sin will not come in. A heart that's undivided, the one you rule and reign. A heart that's big compassion, that pleaseth to my Lord. Sweet aroma of pearls that rises. Sing it again. Sing what you believe. Open your heart. Pure Heart, that's what I long for. A heart that follows After thee. a pure heart. That's what I long for. A heart that follows her after thee. A heart that hides A heart that hides your word, so that sin will not come in. A heart that's undivided, the one who rule and reign. a heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship rises to your Sa Tagalog, pusong dalisay. Pusong dalisay ang aming nais. Dalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aming nais. Dalikhain mo, Diyos, Para sa akin, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ikaw. Sunod po ang lahat sa maikling panalangin. Ama namin Diyos, ito po ang aming dalangin. Likhan mo kami ng pusong dalisay. Pagharian mo kami lagi. Umupo ka sa aming puso. Binubuksan namin ang aming puso. Kinikilala ka namin ng katotohanan na wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. At pinapapasok ka namin, tinatanggap bilang aming Panginoon at aming Diyos, tagapagligtas. Nais po namin makagawa ng isang alaala sa aming mga pamilya, sa aming masusunod na salinlahi na magbibigay ng magandang direksyon at pagpapala sa mga susunod na salinlahi namin. Inihahandog namin sa iyo ang aming pamilya. Salamat sa aming mga magulang. Salamat sa aming mga anak at sa mga susunod na salinlahi. Inihahandog namin sila lahat sa iyo. Ikaw ang aming magiging Diyos, aming tagapagligtas at sanggalan. Salamat, Panginoon. Ito po ang aking dalangin. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Victory.